ang lahat ng iyon. Sa paaralang minsan hindi ko unang pinili, natagpuan ko ang mga pagkakataong humubog sa kung sino ako ngayon. Noong ako'y mag-grade 11, noong una, inayos kong mag-focus na lang sa academics. Walang anumang extracurricular activities dahil alam ko kung gaano ito nakakapagod at makakakonsume ng aking oras. Ngunit tila iba ang ihip ng hangin. Ako ay naging pangulo ng aming klase at na-appoint o nahalal bilang Supreme Secretarial Learner Government, SSLG, grade 11 overall chairperson. Dito ay nagkaroon ako ng pagkakataong mahubog ang aking leadership skills, ma-expose sa iba't ibang gawain ng ating paaralan at ng aming organisasyon, at masasabi kong kaya naman pala. Kailangan lang natin naisip, isa puso at tanggapin ang ating mga responsibilidad. Fast forward sa grade 12, nabigyan ako ng pribilegyo at karangalan na mahalal bilang inyong SSLG President. Sa pagkakataong iyon, ramdam ko ang parehong saya at bigat. Saya dahil ganoon pala kalawak ang aking impluwensya. At bigat dahil alam ko na may kaakibat itong responsibilidad kapalit ng pagtitiwalang binigay ninyo sa akin. May mga araw na pumapasok akong walang kain, kulang sa tulog at walang pahinga. Tanging dedikasyon ang baon para matuto at magampanan ang tungkulin ko bilang estudyante at student leader. Sa totoo lang din, minsan, hindi naman ako ang palaging may pinakamataas na marka sa aming mga pagsusuli o di kaya'y palaging masigla upang pumasok sa klase. Ngunit ano ba ang tinatak ko sa aking isipan sa gitna ng mga hamon na ito? Una, ang pagsusumikap. Ayos lang na maramdaman natin tayo ay nanghihina at napapagod. Ibig sabihin lamang ito ay binibigay mo ang lahat ng iyong makakaya at kinakaya mo. At sigurado ako, hindi lang ako ang nakaranas nito. Marami sa atin ang pumasok na pagod, puyat, at puno ng pagdududa, pero piniling lumaban pa rin. Gaano man kahirap ang balakid sa iyong harapan, kahit hindi mo lubos na nauunawaan ang mga nangyayari at walang kasiguraduhan ang lahat, hindi mo hinayaan na pigilan ka nito sa paglapit sa iyong mga pangarap. Hindi mo rin kailangang ma-pressure sa ibang tao dahil mas magaling sila sa iyo. Lagi mong isa-isip, kung hindi mo paniniwalaan ang iyong sarili, paano mo mapapaniwala ang iba? Pangalawa, ang pananagutan sa sarili. Palagi ko tinatanong sa aking sarili kung bakit pa ako narito ngayon. Para ba sa papuri ng iba? Para ba kilalanin ako ng mga tao dahil sa aking mga grado? Napagtanto ko na nandito ako ngayon para sa aking sarili, para sa aking pamilya, at para sa bawat taong naniniwala sa akin. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Maaari para sa pamilya, para sa pangarap, o para patunayan sa sarili natin na kaya natin. Ano man ang dahilan, gawin mo ito bilang inspirasyon sa bawat hakbang mo. Kaya sa bawat tagumpay na makakamit mo, malaki man o maliit, ialay mo ito sa iyong sarili at sa mga taong nariyan para sa iyo. Ang ginagawa natin ngayon ang huhubog sa ating kinabukasan. Kung hindi natin sisimulang paghandaan ang mga bagay na mahalaga ngayon, ay pagkamali at may oras pa tayo na tama ang ating mga pagkukulang. At iyon ay isang pribilegyo. Dahil maaari tayong bumangon, matuto, at gumawa ng mas tamang desisyon. Kaya kung huwag tayong matakot, ito ay ating subukan. Mas masarap sabihin na buti na lang sinubukan ko kaysa dapat pala sinubukan ko. Do it for the little kid that lives inside you. Hindi palaging madali at hindi palaging malinaw ang daan, pero laging tatandaan, hindi kailangan maging perpekto, kailangan lamang natin magpatuloy. Pangatlo, ang pagpapahalaga sa bawat sandali. Bilang estudyante at leader, madalas kong maramdaman na hindi ako maaaring tumigil, na palaging may kailangan gawin, ayusin at tuparin. At alam kong marami sa atin ang ganito rin ang pinagdaraanan. Bilang estudyante, anak, kaibigan, sinusubukang pagsabayin
huwag kalimutang pakinggan ang sarili, ano ang tunay na nasa ating mga puso, at damdamin ng bawat sandali na kasama natin ang ating mga kaklase, mga kaibigan, higit lalo ang ating mga pamilya at ang ating mga guro. At panghuli, ang ating kapwa. Maraming pagkakataon na gusto ko nang sumuko at paglako na lamang bigla. Napakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako sa laban na ito. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sa mga sandaling iyon, nagpapadala siya ng mga taong tutulong at sasama sa akin, mga kaibigan, guro at pamilya na naniniwala sa ating potensyal kahit ako mismo ay nagdududa. At tulad ko, bawat isa rin sa inyo ay may kanya-kanyang laban na hinaharap. Hindi natin laging alam kung kaya ba natin, pero sa bawat tulong, salita ng suporta at paniniwala ng mga kasama natin, kaibigan ng mag-isa. Kahit gaano kahirap ang laban, may pamilya, mga kaibigan at mga guro tayo handang tumulong at samahan tayo na malampasan ang lahat ng ito. Sa 2 taong pananatili ko sa San Jose Litex, natutunan ko na walang madaling daan sa tagumpay. Kailangan ng pagsusumikap, ng pagtanggap ng sa responsibilidad, at ng pagpapahalaga sa relasyon sa iba. Natutunan ko rin ang bawat hamon at pagkakamali ay pagkakataon para matuto. At ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay bunga ng tiyaga at determinasyon. Higit sa lahat, natutunan ko na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang nasa mga grado o parangal, kundi sa kung paano tayo nito hinubo bilang mabubuting tao, handang tumulong at may tapang harapin ang kahit anumang hamon. Sa aking mga magulang, na kahit pagod na sa trabaho, ay patuloy pa rin ng maaga para may hain sa aming habag at pagsuporta sa aming magkakapatid. Sa inyong sakripisyo, pagmamahal at pagtitiwala, hope ay make you proud. Kunting paghihintay na lamang ay magkakaroon na rin tayo ng akatan sa pamilya. Kunting tiis na lamang ay ako naman ang bahala sa inyo. Sa aking mga kaibigan na sumuporta sa akin mula simula hanggang dulo, naniniwala sa akin at tumulong sa akin na magpatuloy kahit gusto ko nang sumuko, maraming salamat sa inyo. Sa aking mga kuya at ate sa church, salamat po sa inyong paggabay at walang sawang suporta, panlilibre at pagtulong sa akin sa mga bagay na akala ko ay hindi ko kaya. Kayo po ay isang pagpapala sa akin. Sa aming SGH, Ma'am Rosario Roxanne Rada, sa aming class advisors ng grade 11, Ma'am Russell Colliantes, at ngayong grade 12, Ma'am Sheila Lanado, salamat po sa pagtuling sa akin at sa amin, hindi lamang bilang estudyante, kundi para niya na rin mga anak na susuportahan sa bawat tagumpay ng aming buhay. Salamat po sa pag-ising sa akin ng pagiging CPA. Your lessons, stories you've shared with us, apart from your subject, has truly empowered us as an individual. I am the Annie, Alex, o karoon man yan, na nandito ngayon because of great mentors like you. Dala ko po ang bawat payo at pagtuturo ninyo sa akin saan man ako magpunta. Sa aming mga masisipag at natatagang subject teachers, hindi ko man po kayo maisa-isa, simula grade 11 hanggang grade 12, ngunit hindi lamang po kayo naging isang guro sa amin. Naging malaking parte na po kayo ng aming buhay. Ang inyong mga pagtuturo, ang ating mga pinagsamahan, dadalhin po namin ito araw-araw. Sa aking mga kaklase, accountancy o bookkeeping, palagi kong itinuturo sa inyo na palaging maging humble na ano man ang ating mga nakakamit sa buhay. Pero ang totoo, kayo ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng salitang pagpapakumbaba. Kayo ang pumupog sa akin hindi lamang bilang leader, kundi bilang tao. Sa bawat tawanan, pagod at sabay-sabay na laban, dala ko ang lahat ng iyon habang buhay. Sa aking SSLG family, our advisor, Dr. Jericho Sabado, mga officers ko, at mga SSLG members, it was a pleasure to be your president. Bawat proyekto, programa na ating ginawa, mga seminar at aktibidad na ating dinaluhan, mga late night meetings, hindi ko pasisisihan kayo ang nakasama ko sa journey na iyon. Sa aking mga